Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Isabel ng Hungaria. Napakaganda ng kwento at halimbawa ni Santa Isabel. Siya'y may dugong bughaw. Isa siyang reyna. Pero hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan. Kahit na napakataas niya ng estado niya sa lipunan, siya'y nagpakumbaba, tumutulong palagi sa mga dukha at nahihirapan. Ginamit niya ang kanyang kayamanan para pakainin ang mga gutom. At isang milagro ang naranasan niya na kung saan galit na galit ang kanyang pamilya dahil palagi siyang lumalabas, kinukuha ang pagkain ng kanilang kastilyo para bigyan ang mga mahihirap. Nung tignan nila ang kanyang damit, hinahanap ang mga tinapay, nag-iba. Ang mga tinapay naging rosas. Ito ay dahil sa tulong ng Diyos. Gustuhan ng Diyos na ipagpatuloy niya ang kanyang pagkakawang gawa sa mga nahihirapan. Nagpatayo siya ng mga hospital para gamutin ang mga may sakit. At napakabata niyang nawala dito sa mundo. 24 years old lang. Yan naman pagdasal natin mga kapatid, naway magpadala pa ng napakaraming mga Santa Isabel ang Diyos dito sa mundo para ang mga nahihirapan ay makaranas ng kaginhawahan sa mga napakaraming beses na kung saan tayo din ay naging makasarili. Aminin natin, mapagkakataon na tayo ay naging dahilan ng pagdurusa ng ibang tao. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan. Sa pagmamalasakit na pag-ibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hentil
sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita na hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila'y agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli. At pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat, nakikiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa. Kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ikalabing-lima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastanganang walang hanggan sa altar na pinagsusunugan ng mga ain. Si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastanganang walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbong ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumakain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Silang masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad
nang ako ay alipinin. Iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamang tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautosang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan, yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Hesukristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at doon may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nito, nagdaraan ang maraming tao, tinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sabi nila, at siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinuway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw niya, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at inutos na dalhin sa kanya ang bulag. Nilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin." Sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. If you're going to ask God for anything, what will you ask for? Kung hahayaan ka na humingi ng Diyos kahit ano, anong hihilingin mo? Parang napakadaling tanong, di po ba? At sigurado, ang sagot ng iba sa inyo ay may hihingi ng mahabang buhay. Meron din hihingi ng malusog na pangangatawan. Meron ding hihiling na maayos ang kanilang pamilya. Meron din magre-request ng peace of mind. At sigurado ako na marami din sa inyo ang hihingi ng maraming pera. Di po ba? Pero kung papipiliin ka ng Diyos na isa lang, ano ang hihingin mo sa Kanya? Diyan po medyo mahirap na ang tanong na yan. Di po ba? Kasi marami tayong gusto. Gusto natin lahat sabay-sabay makuha natin. Kamukha po nung isang kwento tungkol sa isang asno, isa pong donkey.
Gutom na gutom daw po itong asno. Pero sa kanyang paglalakbay, nakakita siya 2 bundle ng dayami nandun po sa magkabilang daan. Pareho po ng laki, pareho po ng dami, pareho pong mukhang masarap itong 2 dayami. Tumigil po itong asno, itong donkey. Nag-iisip siya, alin kaya sa 2 bundle ng dayami ang pipiliin ko? Kung dito ako, sayang naman yung kabila. Kung doon ako, paano na lang yung kabila? At dahil po hindi makapagdesisyon itong donkey, hindi po siya kumain. Ano po ang nangyari? Namatay po sa gutom itong donkey. Hindi po ba ganyan ang napakarami sa atin? Kaya hindi tayo nakakakilos. Kaya hindi tayo umaasenso. Kasi palagi tayong paralyzed. Hindi kasi tayo makapagdesisyon ng maayos. Ang kasabihan nga, a lot have failed not because of wrong decisions, but because of indecisions. Kung pipili lang tayo at kung hihingi lang tayo, mapapasa atin ito. Di po ba? Si Jesus po siyang nagsabi niyan, ask and you shall receive. At tayo po ay tinuturuan muli ng ating ebanghelyo ngayon. Sa mabuting balita, narinig po natin ang kwento tungkol sa isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Narinig daw niya na dumaraan, padating ang ating Panginoong Hesukristo. At nagsimula daw po siyang sumigaw. Sabi niya, Jesus, Son of David, have pity on me. Pansin niyo po, hindi niya agad sinabi kung ano ang gusto niya sa Panginoon. Pero nung lumapit si Jesus sa kanya, tinanong siya ng Panginoon, what do you want me to do for you? Dito na daw po sumagot ang bulag. Sabi niya, Lord, I want to see. Tingnan niyo po, alam ng bulag ang tunay na pangangailangan niya. Hindi niya sinayang ang pagkakataon. Hindi siya humingi ng pera, hindi siya humingi ng pagkain, hindi siya humingi ng bahay. Ang hiningi niya ay ang pinakamahalaga, ang makakita. Kaya nga mga kapatid, kung minsan tayo din ay nalilito sa ating mga dasal, di po ba? Ang hinihingi natin kay Lord, minsan napakababaw. Sinasabi ng iba sa inyo, Lord, ipasa mo naman ako sa exam. Lord, bilisan mo naman itong traffic, malilate na ako. Yung mga estudyante, palaging dasal, Panginoon, sana po walang pasok bukas. Sana po hindi pumasok ang aming guro. Minsan, napakababaw ng ating mga panalangin. Hindi po ba? Pero kailangan natin tanungin ang ating mga sarili. Ano ba talaga ang pinaka-kailangan ko? Mga kapatid, ang tunay na panalangin ay hindi lang tungkol sa gusto natin. Pero ito ay tungkol sa kung ano ang dapat makakabuti sa atin. Remember that. When you pray, do not only ask for what you want, but ask what God can give you for your own good. Sabi nga po ni Santo Tomas de Aquino, a man prays that he may receive what is good, not what he imagines is good. Ang bulag, hindi po humingi ng kayamanan. Kasi alam niya, aanuhin niya yung pera kung hindi naman siya makakita. Di po ba? Harinawa, mga kapatid, ang hinihingi mo sa dasal ay hindi lang mga bagay na panandalian lang at agad mawawala. Kung hindi hingin mo ang nagtatagal, hindi lang sa buhay na ito, kung hindi sa buhay na magpasawalang hanggan. Magandang itanong po yan, magandang pagnilayan. Ang aking bang mga pinagdarasal ay panandalian lang? O ang aking mga hinihingi sa Diyos ay nagtatagal at nakakabuti sa aking kaluluwa? Ang dami po kasi sa atin, ang dali ding magsawa, di po ba? Pinagdarasal lang iba sa inyo, sana ikasal na agad. Pero nung kinasal na, ayaw ng asawa. Bakit? Kasi meron ng ibang tinetext. Nag-iba na daw ang ugali. Nakilala na napakatamad na. Pinagdadasal mo, makapasa ka sa board exam. Napakapihikan mo naman sa trabaho. Binibigyan ka ng trabaho, hindi ka nakakapagtagal. Pinagdadasal mo, makapag-abroad ka na. Nakarating ka sa ibang bansa, pero naho-homesick ka. Gusto mo nang umuwi. Nagrereklamo ka.
na napakahirap ng trabaho. Pinagdadasal ng iba sa inyo, makabayad sa utang. Pero nung wala ng utang, may pera, nagrereklamo pa rin. Bakit? Sila na ngayon ang inuutangan. Amen? My dear friends, it's not only important to ask God, but it is more important to know what to ask from the Lord. Remember, to know how to pray is a skill, but to know what to pray for is wisdom. Tandaan niyo po yan. Magaling ka kapag marunong kang magdasal. Pero kapag alam mo kung ano ang iyong pinagdarasal, ang tawag dyan, katalinuhan, wisdom. Kaya nga po ang tanong, paano natin malalaman kung anong dapat nating hingin sa Diyos? Simple lang po, palagi niyong itanong ito. Will this bring me closer to God or farther from the Lord? Kung hinihingi mo, kapatid, ay makakapagbukas sa iyong mata ng pananampalataya. Kung ang hinihingi mo, nagpapatibay sa iyong puso para ikaw ay makapagmahal pa. Ito ang hinihiling na kalooban ng Diyos. Ang bulag po sa kwento, humingi ng paningin. Pero higit pa doon, natagpuan niya si Jesus at sumunod siya sa Kanya. Yun yung pinakamalaki, pinakamahalagang blessing sa lahat. Mga kapatid, ang dasal ay hindi lang po listahan ng mga hiling. Ang tunay na dasal ay pagkilala sa tunay nating kailangan. To see, to hear, to love, and to believe God. Kaya kapatid, kung minsan nalilito ka sa kung ano dapat ang iyong hilingin, umpisan mo ang iyong dasal sa ganito. Sabihin mo, Panginoon, ibigay mo naman sa akin ang makakatulong sa kaligtasan ng aking kaluluwa. If you don't know what to ask the Lord, then pray. Say, Lord, give me only that which can save my soul. Pinagdarasal ko po, kapatid, malaman yung tunay na mahalaga sa buhay niyo. At ito sana ang palagi mong hingin sa panalangin sa Diyos. Dahil lahat ng mga bagay dito sa mundo, lumilipas. Pero ang ibibigay sa iyo ng Diyos, mananatili at magiging daan yan para ikaw ay makapasok sa langit, hari nawa. Ang iyong pananalangin ay makatulong sa pagpapakabanal ng iyong kaluluwa para makita kang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang Kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos, Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo ngayon at magpa-kailanman. Amen. Sumasamo,
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kami gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inubot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si Santa Isabel ng Ungaria, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami mga nakinabang ay dumadalangin na makasunod kay Santa Isabel na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa pamagitan ng paglilingkod niya sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, gayahin natin ang halimbawa ng bulag. Hindi siya agad humingi sa Diyos. Siya'y nagpakumbaba muna. At ano ang kanyang hiningi? Ang pinakamahalaga, yung kailangan niya. Maaring kaya hindi ka pa sinasagot ng Diyos ngayon dahil ang iyong hinihingi ay hindi mo kailangan. Kaya ano ang magandang dasal at panalangin? Sabihin mo, Panginoon, bigyan mo ko ng katalinuhan, malaman ko ano dapat ang hingin ko sa iyo. Every day as you begin your day, ask for wisdom. Lord, may I be wise to know what to ask for to you. Dahil pag hiningi mo ang tunay na makakabuti sa iyo, hindi lang niya ibibigay ang kailangan mo, higit pa, umaapaw na grasya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.